ko'y maibalik, pananabik sa iyong piling. Noong unang natagpuan, inilaang kaligtasan sa krus ko nakamit. Tunay na pag-ibig. Panginoon, tanging tahanan, kapahingahan. Sa'yo ko lang natagpuan ang tunay na kaligayahan, kapayapaan. Sa'yo ko lang nadarama, O Ama. Ako'y nagbabalik, Panginoon, hindi na aalis. Dalangin ko'y maibalik, pananabik sa iyong piling. Noong unang natagpuan, inilaang kaligtasan sa krus ko nakamit. Tunay na pag-ibig. Panginoon, tanging tahanan, kapahingahan. Sa'yo ko lang natagpuan ang tunay na kaligayahan, kapayapaan. Sa'yo ko lang nadarama, O Ama. Ako'y nagbabalik, Panginoon, hindi na aalis. Ako'y nagbabalik, hindi na aalis. Oh, dito lang ako sa presensya mo. Ako'y kumakapit, ako'y nananalig. Dito lang ako, Jesus, sa piling mo. Sumasamba sa'yo lang, Ama. Dito lang ako sa presensya mo. Ako'y kumakapit, ako'y nananalig. Dito lang ako, Jesus, sa piling mo. Sumasamba sa'yo lang, Ama. Dito lang ako sa presensya mo. Ako'y kumakapit, ako'y nananalig. Dito lang ako, Jesus, sa piling mo. Sumasamba sa'yo lang, Ama. Dito lang ako sa presensya mo. Ako'y kumakapit, ako'y nananalig. Dito lang ako, Jesus, sa piling mo. Sumasamba
ako'y nagbabalik, Panginoon, hindi na alis. Magandang umaga po sa ating lahat. Purihin po ang Panginoon. Ngayong araw nga po ay huling araw na po ng taong 2024. Napakabilis po ng panahon na po. Ilang oras na lamang ay sasalubungin na po natin ang taong 2025. Maganda po na tapusin po natin ang taon na ito na nagbubulay ng salita po ng Diyos. Amen po? Amen. So ngayon nga po ay nasa Deuteronomy 21 na po tayo. Pero bago po natin pagbulay-bulayan ito ay tayo po muna ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa panibagong araw na ibinigay niyo po sa amin. Salamat po, patuloy po na kayo pong siyang madakila sa umagang ito. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ang Deuteronomy 21 ay naglalahad ng isang serye ng mga batas at regulasyon na may kinalaman sa iba't ibang aspeto ng buhay ng mga Israelita. Kabilang ang pagpapasya tungkol sa di malutas na krimen, mga tuntunin tungkol sa mga bihag na babae, tuntunin tungkol sa karapatan ng panganay o mga karapatan sa mana, at ang tuntunin tungkol sa anak na matigas ang ulo o pagbibigay parusa sa isang anak na rebelde o pasaway na anak. Ang pagbabayad sala para sa mga hindi nalutas na pagpatay. Kung ang isang bangkay ay natagpuan sa isang lugar at walang nakakaalam kung sino ang pumatay sa biktima, ang mga pinuno at mga hukom ng pinakamalapit na lungsod ay dapat magsagawa ng isang ritual na pagbabayad sala upang linisin ang lupain na narumihan dahil sa ginawang pagpatay. Ang ritual ay gagawin po sa isang lugar na hindi pa nabubungkal ni natatamnan. Ang pinuno ng pinakamalapit na lungsod ay kukuha ng isang dumalagang baka na hindi pa napapagtrabaho. Pagdating doon, babaliin nila ang leeg ng baka. Pagkatapos, lalapit naman ang mga saserdote upang magbigay ng basbas. Sila ang magpapasya sa bawat usapin. Ang mga pinuno ng lungsod na malapit sa pinangyarihan ng krimen ay maghuhugas ng kanilang mga kamay sa ibabaw ng dumalagang baka. At sasabihin nila, hindi kami ang pumatay, hindi rin namin alam kung sino ang gumawa nito. Sabi nga po sa verse 8, patawarin mo po Yahweh ang iyong bayang Israel na iyong iniligtas. Huwag mo po kaming panagutin sa pagkamatay ng taong ito. Tungkol sa mga tuntunin tungkol sa mga bihag na babae o pag-aasawa sa isang babaeng bihag. Tinatalakay din po ng Deuteronomy 21 ang posibilidad na ang isang sundalong Israelita ay may bihag na babae. Sabi po sa verse 10 at sa mga sumusunod na talata, kung pagtagumpayin kayo ng Diyos ninyong si Yahweh sa pakikipagdigma sa inyong mga kaaway at sila'y mabihag ninyo, at kung sakaling may makita kayong magandang babae mula sa mga bihag at nais niyo itong maging asawa, dalhin ninyo siya sa inyong bahay, ipaahit ninyo ang kanyang buhok, ipaputol ang mga kuko, at pagbihisin. Mananatili siya sa inyong bahay sa loob ng 1 buwan upang ipagluksa ang kanyang mga magulang. Pagkatapos, maaari na siyang pakasalan at sipingan. Subalit kung ang lalaki hindi pa nasisiyahan sa kanya, dapat na niya itong palayain. Hindi siya maaring ipagbili at gawing alipin sapagkat nadungisan na ang kanyang puri. Ang mga babaeng bihag daw po noon ay kadalasang pinakamababa sa lahat ng tao sa lipunan. Wala silang asawa at sa gayon, walang magpoprotekta sa kanila. Normally daw po, ang isang nabihag na babae noon ay walang anumang karapatan. Kaya po ang batas na ito ay nagbibigay ng pagkakataon sa babaeng bihag na magkaroon po ng maayos na buhay. Ang karapatan ng panganay. Ang bahaging ito po ay tumatalakay sa isyu ng mga karapatan sa mana, partikular na nakatuon sa posisyon ng mga panganay na anak na lalaki sa isang pamilya na may maraming asawa. Sabi po sa verse 15, kung ang isang lalaki ay may 2 asawa at mas mahal niya ang isa, ngunit kapwa may anak at ang panganay niyang lalaki ay ipinanganak doon sa hindi niya gaanong mahal, huwag aalisin sa kanya ang karapatan bilang panganay
upang ilipat sa anak ng asawa ng kanyang minamahal. Verse 17, ang kikilalaning panganay ay ang unay niyang anak at dito ibibigay ang dalawang bahagi ng kanyang ari-arian, kahit siya'y anak ng hindi gaanong mahal. Ibig sabihin po ay mas doble dapat ang tatanggaping mana ng mga panganay na anak. Tungkol naman po sa mga tuntunin tungkol sa anak na matigas ang ulo o pagbibigay parusa sa isang anak na rebelde o pasaway na anak. Malupit po na parusa para sa isang anak na matigas ang ulo o anak na pasaway na na sumunod sa kanyang mga magulang. Sabi nga po sa verses 18 hanggang sa mga sumusunod na mga talata, kung matigas ang ulo at suwail ang isang anak at ayaw makinig sa kanyang mga magulang sa kabila ng kanilang pagdidisiplina, verse 19, siya ay dadalhin ng kanyang mga magulang sa pintuang bayan at ihaharap sa pinuno ng bayan. Ang sasabihin nila, matigas ang ulo at suwail ng anak naming ito at ayaw makinig sa amin. Siya ay lasenggo at nilulustay ang aming kayamanan. Verse 21, pagkatapos, babatuhin siya ng taong bayan hanggang sa mamatay. Ganyan ang inyong gagawin sa masasamang tulad niya. Mapapabalita ito sa buong Israel at matatakot silang tumulad dito. Babatuhin po ng taong bayan hanggang sa mamatay. Ganun po katindi ang parusa. Pero ngayon, halos sumuko na ang mga magulang sa katigasan ng ulo ng mga anak. Sabi nga po sa Efeso chapter 6 verse 1 to 3, mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang, alang-alang sa Panginoon, sapagkat ito ang nararapat. Igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Magiging maganda at mahaba ang iyong buhay sa lupa. Salamat po sa Panginoon sa kanyang biyaya at habag sa ating mga anak. Mabiyaya po ang Diyos at nais niya na maranasan nating mga anak ang maganda at mahabang buhay na pangako ng Diyos sa mga anak na magalang at masunurin sa kanilang mga magulang. Tulungan po nawa tayo ng Panginoon na maging masunurin sa ating mga magulang. Unay sa Panginoon upang makasunod din tayo ng maayos sa kanila. Amen po. Purihin po ang Panginoon. Nawa po ay may natutunan po ulit tayong mahalagang aral sa umagang ito. Amen po. Amen. Ngayon naman po ay dumako na po tayo sa pananalangin. Panginoon, kami po ay muling nagpapasalamat sa mga paalala mo po sa amin. Salamat po sa iyong habag at biyaya sa aming buhay. Patuloyan niyo po kaming tulungan na makasunod po sa iyo. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Salamat po sa Panginoon. Maraming salamat po sa lahat po ng mga nakapakinig ngayong umaga. Patuloyan po na pagpalain po ng Panginoon ang inyong buhay. Advance Happy New Year po sa ating lahat. Palagi po sa Diyos ang papuri. Praise and glory, honor and strength unto our God.